Hello po mga kapatid. Magandang araw na naman po sa inyo lahat. Nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, maraming salamat na naman po Lord sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan ngayong hapon na to, Father God. Salamat po, Father God, dahil ikaw po may kaloob nito upang kami laging mag-aral at makinig ng iyong mga salita. Lord, lagi mo pong bubuksan ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami mag-aaral, magbabasa, at makikinig ng iyong mga salita upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat aming Ama sa langit. Salamat po, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, welcome po sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang o sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Kahapon mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 15 ng bilang. Ngayon po ay nandito na tayo sa chapter 16. Mga kapatid, mag-umpisa na po tayo. Chapter 16 verse 1, ang paghihimagsik ni Nakora, Datan at Abiram. Naghimagsik laban kay Moses si Korah na anak ni sabi dito ni Izar at apo ni Kohat na anak ni Lewi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang sabi dito buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 mga kapatid katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan mga kapatid, no? Ito yung mga naghimagsik at sabi dito may kasama pang mga 250 na kilala doon sa kanilang bayan at mga pinuno ng kapulungan. Sabi sa 3 mga kapatid, verse 3, hinarap nila sina Moses, Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo, sabi ganyan. Lahat ng nasa kapulungan, sabi dito, lahat ng nasa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit sabi rito, itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito? Sabi ng mga naghihimagsik mga kapatid. Nang marinig ito ni Moses, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, sabi rito, bukas ng umaga ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Bukas ipapakita sa inyo doon sa mga naghihimagsik kung sino lang talaga ang dapat sabi rito, kung sino lang yung mga nakalaan, sabi dito, at kung sino lang yung dapat talagang makakalapit lamang sa kanya. Bukas daw ipapakita ng ating Diyos. At sinabi niya kina Korah, ganito ang gawin ninyo, kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusobra na, sabi ni Moses. Sinabi rin ni Moses sa kanila, makinig kayong mga Levita. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh?
no? Nagrereklamo pa rin. Pinili na nga sila ni Yahweh itong mga Levita, mga kapatid, upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo, upang paglingkuran ang bayang Israel. Kayong mga Levita, ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan ay maghihimagsik kayo. Sabing ganyan, dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Sabi ni Moses. Sino ba si Aaron? Sabi niya sa mga Levita, para inyong paghimagsikan. Sa 12, mga kapatid, ipinatawag ni Moses sina Datan, Abiram na anak ni Eliab. Ngunit sinabi nila, ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa inyo, sabi rito, o sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Hanggang ngayon hindi mo pa kami pinadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Sabi rito, ni na bibigyan ng sabi rito, bukirin at ubasan sa aming mga mana. Akala mo ba malilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Sabi nung dalawang pinatatawag, ano? Sabi sa 15, dahil dito nagalit ng gusto si Moses at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila, kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama, ni isa man sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Moses kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh. Sabi niya, ikaw pati ang mga kasamahan mo. Sabi rito, pupunta rin ako doon. Sabi niya ganyan. Sabi rito, papunta rin doon si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tig-isang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganon din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moses at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni na Moses at Aaron. Nagsiharap na sila nung araw na yon, mga kapatid. Walang ano-ano sabi rito, nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harapan ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila kaagad. No? Pagpakita pa lang ng ating Diyos doon sa mga taong naghihimagsik, mga kapatid, sinabi kagad ng ating Diyos, sinabi ni Yahweh kina Moses Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila kaagad, sabi ng ating Diyos. Ngunit nagpatira pa sina Moses at Aaron. Sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Sabi ni Moses at Aaron noon, nagpatira pa sila. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Sumagot si Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni na Koran, sabi dito nila Korah, Datan at Abiram. Kaya tumayo si Moses at sabi rito sa 25, mga kapatid, kaya tumayo si Moses at pinuntahan sina Datan, Abiram at Abiram. Kasunod niya ang mga matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa tolda ng mga masamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-ariang nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sabi dito, sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama mga kapatid, ang kanilang pamilya. Itong sila Datan at Abiram. Sabi dito, sinabi ni Moses, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito, at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito ay namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang sinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di
Sabi dito, pangkaraniwan ng Diyos at bumuka ang lupa at siya'y nilulun, sabi dito, ng buhay kasama ang lahat ng mga sabi dito, kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay. Nangangahulugan, naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh, no? Kung bubuka ang lupa at sila'y lalamunin lahat, no? Kasama ng kanilang mga ari-arian at kung sino pa yung kanilang kasama, ibig sabihin yun, naghimagsik ang mga taong yun kay Yahweh. Pero kung nagkasakit lang, no, hindi talaga si Moses ang pinili ng ating Diyos. Sabi sa verse 31, hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moses ay bumuka na ang lupa at nilulun ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay, sabi rito. Pagkatapos, muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo'y lamunin ng lupa. Ganon ang ginawa sa mga taong naghihimagsik sa ating Diyos, mga kapatid. Bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng lupang yon kasama ng kanilang mga ari-arian at kanilang pamilya, mga kapatid. Pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Pagkatapos bumuka ang lupa, mga kapatid, nilamon ng lupa nga yung mga naghihimagsik na yun. Tapos yung 215 kasama nila, pagkatapos, sabi sa 35 nga, pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ng mga baga. Kailangang gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Sabi rito, naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan. At sabi rito, pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat sabi rito, inihandog na sa akin, maging babala sana ito sa bayang Israel. Maging babala, mga kapatid, sana ito sa bayan ng Israel, sabi ng ating Diyos. Yung kanilang paghihimagsik, no, yung sige pa rin ang kung ano-ano yung mga sinasabi sa kabila ng ginagawa ng ating Diyos, reklamo pa rin ng reklamo at naghimagsik pa rin sila. Kaya ganun po ang nangyari sa kanila. Sabi nga, maging babala ito. Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso. Sabi rito, ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Sabi dito, sabi dito, babala sa mga Israelita na ang sino mang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Sabi dito, ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa inuutos ni Yahweh kay Moses. Verse 41, mga kapatid, kinabukasan, sabi dito, sinumbatan ng buong bayan sina Moses at Aaron. Hindi pa rin nadala mga tao, mga kapatid, no? Nangyari na ngayon, bumuka na ang lupa, nilamon ng buhay yung mga taong yun, tapos nagpaulan pa ng apoy ang ating Diyos, no, para yung sa 250 na kasamahan nila at namatay nga, nasunog. Tapos kinabukasan, pakinggan nyo mga kapatid, sinumbatan ng buong bayan sina Moses at Aaron. Sinabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. At nang sila yan nagkaisa na nga lahat laban kina Moses at Aaron, lumingon sila sa toldang tipan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sabi dito, pumunta sina Moses at Aaron sa harapan ng toldang tipan. 44, sinabi ni Yahweh kay Moses, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipunin ko sila ngayon, mga kapatid. Kasi hindi pa nadala. Nakita na yung nangyaring yun mga kapatid. Dami na nga namatay. Pinaulan na ng apoy. No? Nilamon na ng lupa yung buong pamilya, pati yung mga kagamitan. Tapos kinabukasan na matapos ito,
Sinumbatan na naman sila Moses, pinatay nyo, ganun. Di ba, ang Diyos ang may gusto nun, ang Diyos ang gumawa nun eh. Doon sa mga tao nga, mapaghimagsik. Yung mga tao nga, reklamo ng reklamo ng reklamo. Mga kapatid, nagalit na naman ang ating Diyos dito. At sinabi, nang sila nga ay lumingon, sabi nila, nakita nila doon yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natakpan ito ng ulap at nagniningning doon ng kaluwalhatian ni Yahweh. Pumunta sila Moses at Aaron sa harapan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipunin ko sila ngayon, sabi ng ating Diyos. Ngunit nagpatira pa sa lupa sina Moses at Aaron. Sinabi ni Moses kay Aaron, sabi rito, magsunog ka ng insenso sa lalagyan nito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh. Sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Sabi dito, no? Kumakalat na ang kanyang puot dahil sa mga taong mapaghimagsik, no? Sabi rito, kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Sabi rito, sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moses at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating ni Aaron ay marami ng patay, mga kapatid. No? Pagdating niya sa kalagitnaan ng mga taong naghihimagsik na yon, nung kinabukasan nga, pagdating ni Aaron doon, marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at hiningi ng tawad, sabi dito. Hiningi ng tawad. Sorry po. At magkadikit pa ang papel, mga kapatid. Sabi dito, nagsunog nga siya ng insenso at hiningi ng tawad ang, sabi dito, ang sambayanan. At siya ay tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay. At tumigil ang salot. Ang namatay sa salot nang iyon ay umabot, mga kapatid, sa 14,700. Bukod sa mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moses at sabi dito, sa may pintuan ng toldang tipanan, mga kapatid. Pagkapaalis pa lang nila, kasi nakita nila Moses nung kinabukasan na nga nang mamatay yung mga naghimagsik, yung una kasama ng 250, mga kapatid, kinabukasan naghimagsik nga, no? Nagreklamo, sinumbatan sila. Pinaalis kagad ni Moses doon. Ng Diyos sila Moses, no? That lilipulin niya kagad. Nagmadali nga na inutusan itong si Aaron na kumuha ng insenso at magsunog doon sa kalagitnaan ng mga tao. Pero pagdating nga doon, mga kapatid, ang dami nang namatay, no? Pero ganun pa rin, nagsalita pa rin si Aaron na tumingin ng tawad. Pero yun nga, sabi dito, ang namatay na nung mga panahon na yun, no? Saglit lang, mga kapatid, di ba? Patakbo naman si Aaron, no? Na lumapit doon sa kalagitnaan. Ang namatay kagad, 14,700. Ganun kabilis, mga kapatid. At pero nung nagsunog na ng insenso si Aaron, tumigil na ang salot. At bumalik na nga si Aaron kay Moses sa may pintuan ng toldang tipanan, mga kapatid. Nakakalungkot, ano? Yan po ang katapusan ng chapter 16. Nakakalungkot talaga. Kasi, mga kapatid, patuloy na dito sa ating pinag-aaralan, sa ating binabasa, patuloy silang ginagabayan eh. Di ba, inalis sila sa Ehipto, sa kung ano-ano mga ginagawa sa kanila, no? Slavery ng mga Israelita, no? Yun ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, no? Doon sa Egypt, no? Inalis sila, binigyan ng pagkain, kung ano man yung hinihingi nila, binibigyan sila, nilulukuban sila, protektado sila, mga kapatid. Kung araw, di ba? May ulap, paggabi may apoy sila, para yung dadaanan nila, nakikita nila. Pag may kalaban, nangunguna ang ating Diyos, pinagtatanggol sila, protektado sila. Kung ano man hingi nilang pagkain, binibigay naman, mga kapatid. Pero patuloy pa rin ang mga tao sa pagreklamo, sa paghihimagsik. At dito pinakita na naman ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang puot. Una na, di ba, yung kila Korah, yung namatay, yung pamilya, lumubog sa lupa. Pagkatapos, pinaulan na ng apoy, 250. Tapos ito naman, mga kapatid, nagsumbatan na naman, sinumbatan na naman sila. Kaya nagalit na naman ang ating Diyos. Napuot na naman ang ating Diyos. At yun nga, ganun kabilis namatay ang 14,700
700 mga kapatid ang namatay. Natigil lamang yun dahil sa pagpunta ni Aaron sa kalagitnaan na nagsunog ng insenso at humingi ng tawad. Kung hindi dumating doon at pinabayaan, siguro naubos na ang mga tao doon mga kapatid. Maliban na lang kila Moses at Aaron. Ulitin ko lang, yan po ang katapusan ng chapter 16 mga kapatid, no? So, sinasabi nga sa atin at tinuturo ngayon mga kapatid na huwag tayong basta reklamo ng reklamo. Kung ano man yung binigay sa atin ng ating Diyos, biyaya, ipagpasalamat natin yun mga kapatid. Pwede naman tayong humingi ulit pero huwag na tayong magre-reklamo. Diba? Pwede naman tayong humingi ulit sa ating Diyos. Diba? Lumuhod tayo, yumuko tayo, manalangin tayo, Lord, kapos po ako, tulungan mo po ako, ganyan. Kung ano man yung ating pangangailangan, pwede naman natin ilapit. Huwag yung basta reklamo tayo ng reklamo. Oh yes, ngayon may pandemic tayo, kinakapos tayo, mga kapatid, kulang. Pwede tayong manalangin. Alam kong hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, mga kapatid. Naririnig po niya tayo, kaya lang kung minsan, tayo rin na may kasalanan Naririnig na natin na pwede tayong lumapit, humingi sa ating Diyos. Pero kung minsan tayo yung ayaw. Tayo yung walang tiwala, mga kapatid, sa ating Diyos. Kaya, hindi niya tayo binibigyan. Hihingi ka nga pero wala naman dun yung pagtitiwala mo. Wala naman dun yung puso mo. Basta humingi ka lang na para kung kanino lamang. Diyos po yung ating pinapanalanginan. Diyos yung ating hinihingan na nagbibigay ng lahat sa ating kalakasan, kagalingan, kasaganahan, proteksyon, pagkain, pera, magagandang bagay. Lahat yan ay galing sa ating Diyos. Humingi po tayo ng maayos. Huwag tayong reklamo ng reklamo. Lumapit tayo ng maayos at totoo sa ating puso na merong pagpapakumbaba. Dahil po Diyos ang ating nilalapitan, banal ang ating Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin ngayon. Huwag magreklamo, humingi ng maayos, lumapit ng maayos. Yung totoong paglapit mga kapatid, yan po ang inaantay ng ating Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Amen and amen. At yan nga po ang katapusan ng chapter 16. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Mananalangin tayo, magpapasalamat at hihingi sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa, napag-aralan ngayon. Father God, tinuturo mo na naman sa amin na huwag kaming magreklamo, maghimagsik, huwag kaming manumbat, o Father God, sa mga natatanggap namin. Pagkos ito'y pasalamatan namin. Lord, sabi mo nga, pwede kaming lumapit sa kung ano man ang aming mga pangangailangan. Kaya nandito po kami lahat. Una, Father God, nagpapasalamat kami una sa araw na to sa iyong mga salita na aming narinig na naman. Lord, sa mga biyaya na pinagkakalob mo, sa kagalingan na ipinagkakalob mo sa amin lahat, O Diyos, sa kaayusan, proteksyon. Lord, salamat po. Salamat sa iyong pag-ibig dahil patuloy yan na ipinagkakaloob mo sa amin ang iyong tunay na pagmamahal, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo, nagsisi sa lahat ng kasalanan, nanampalataya ng buong puso't kaluluwa sa iyo, nagtiwala sa iyo, Father God, at naglingkod sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa lahat-lahat, Father God. Dahil anuman ang aming pangangailangan, iniisip pa lang namin ito. Alam mo na, Lord, at ito ipagkakaloob mo na kung kami nagtitiwala, sumasampalataya sa aming Diyos. Ikaw ay aming Diyos at wala nang iba. Ikaw ay banal, mapagmahal, mapagpatawad sa lahat ng taong humihingi ng tawad ng buong puso at kaluluwa. Aming Diyos, maraming salamat sa lahat. Dahil alam ko po na aayusin mo na ang lahat ng bawat buhay ng tao, pamilya, kalagayan, Lord, ng bawat lugar at bansa. Magiging maayos na to ang buong daigdig. In Jesus' name, dahil sa iyong pagmamahal at sa panalangin namin lahat, ito'y nakarating na sa iyo at ito'y ibibigay mo na sa mga oras na to. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Salamat po muli aming Ama. Salamat Panginoon Kristo. Salamat Holy Spirit. Salamat po uli sa inyong lahat. Muli Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Amen po.
Salamat sa ating Diyos. Narinig niya na, kapatid, ang iyong panalangin. Tanggapin mo na yan. Salamat po at God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.